Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Raul Ocampo, 63 years old, isa pong civil engineer at nagtatrabaho bilang self-employed sa Milan, Italy. Ginawa ko po ang vlog na ito hindi para manghimasok sa politika, kundi para magpaliwanag sa abot ng aking makakaya gamit ang payak na Tagalog at konting English upang mas maintindihan ng mga karaniwang Pilipino na kababayan natin ang mga kaganapan sa ating bayan. Bilang isang Pilipinong nasa abroad na malapit pa rin ang puso sa inang bayan, layunin kong makatulong sa pagbibigay linaw sa mga issue lalo na kung ito'y tungkol sa saligang batas, katarungan at katotohanan. Okay mga kababayan, ngayon ay pag-uusapan natin ang isang mainit na isyung pambansa, ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Pero higit pa riyan, aalamin natin kung ano ba ang papel ng Kongreso, ng Senado at ng Korte Suprema at paano ba naaapektuhan ang buong sistema kung may mga tanong tungkol sa legalidad ng proseso. Simplihan natin para sa bayan. Okay? Number 1, ano ang impeachment? Sa mga hindi nakakaalam at gustong malaman ng mas profound or mas deeper itong kahulugan ng impeachment. Ang impeachment po ay isang proseso ng pagtatanggal ng isang mataas na opisyal sa posisyon kung may mabigat na dahilan gaya ng pagtataksil sa bayan or tinatawag nilang betrayal of public trust, corruption, paglabag sa saligang batas, matinding kapabayaan o katiwalian. Sa ilalim po ng ating 1987 Constitution, ang mga maaaring ma-impeach ay ang Pangulo, Vice Presidente, Justices ng Supreme Court, Ombudsman at iba pa. Kaya, kung may naghain ng impeachment laban kay VP Sara, legal itong pag-usapan pero kailangang masusing sundin ang proseso. Paano naman po ang proseso? Narito. Ang House of Representatives o mababang kapulungan, kung nasaan yung ating congressman, ang unang tumatanggap at nagdidebate ng complaint na yan. Kapag naipasa ito sa 1/3 ng mga miyembro ng Congress or ng House of Representatives, ito ay direktang mapupunta sa Senado. Dito napapasok ang Senado bilang impeachment court. Hindi lang po sila magiging legislative dito kung hindi sila ay magiging judge nitong isyung impeachment. Okay? Parang korte po. May judge which is yung Senado. May prosecution which is yung House of Representatives. At may depensa yung mga lawyers ni VP Sara. Lahat ay kailangang dumaan sa patas na paglilitis. Ngayon, saan papasok ang Korte Suprema? Ang tanong ng marami, may karapatan ba ang Supreme Court na makialam sa impeachment? Ang sagot ay depende. Sa teorya, hindi dapat pakialaman ng Supreme Court ang isang proseso ng impeachment dahil ito ay tungkulin ng lehislatura. Ang lehislatura po ay ang Senado at ang House of Representatives. Separation of powers ika nga. Pero kapag may malinaw na paglabag sa konstitusyon, halimbawa, nadaya ang boto, hindi nasunod ang rules, minadali ang proseso, may railroading o tinatawag nilang panggigipit, pwedeng magsalita ang Supreme Court.
Hindi ito para pigilin ang impeachment mismo, kundi para tiyakin na legal at makatarungan ang proseso. Ngayon, ano naman ang papel ng mamamayan dito? Mahalaga po ang opinyon ng mga taong bayan o ng taong bayan. Pero mas mahalaga ang kaalaman. Kapag may krisis gaya nito, dapat alam ng mamamayan kung sino ang nagsasabi ng totoo, ano ang nakasaad sa batas, at sino ang sumusunod sa proseso. Hindi ito basta away ng politiko. Ito ay tungkol sa pagrespeto sa saligang batas na dapat nag-uugnay sa lahat, mula opisyal hanggang karaniwang Pilipino. Kapag nagbanggaan ang Senado o Korte Suprema halimbawa, dito magkakaroon ng posibilidad ng constitutional crisis na kung tawagin. Ito ay mangyayari kung ayaw sundin ng Senado ang ruling ng Supreme Court, o kaya naman pinipigilan ng Supreme Court ang Senado para mag-trial. Doon pwedeng magkaroon ng constitutional crisis, mga kababayan, kung saan hindi malinaw kung sino ang dapat masunod. At tanging paraan dito ay para hindi lumala ay ang mutual respect o respeto sa bawat isa, tamang proseso at pag-unawa ng mamamayan. Ngayon, gusto ko pong ipaalala sa inyo, aking mga kababayan, na ito, hindi po natin kailangan maging abogado para maintindihan ang tama sa mali. Ang kailangan lang ay bukas ng isip, pagmamahal sa katotohanan, at pagrespeto sa batas at kapwa-tao. Kung tunay na may kasalanan si VP Sara Duterte, hayaan natin gumulong ang proseso ng tama. Kung wala naman, huwag tayong magpadala sa mga bulong at ingay ng politika. Sa bandang huli, hindi ito tungkol kung sino ang nasa kapangyarihan, kundi kung paano tayo nagkakaisa bilang isang bansa kahit sa gitna ng kaguluhan. Mga kababayan ko, kung nagustuhan po ninyo ang ganitong uri ng paliwanag, huwag kalimutang mag-comment, i-like, i-share at mag-subscribe sa aking channel. Ako po si Tito Rawi, ang inyong kaibigan at tagapagpaliwanag ng mga isyung pambansa sa paraang Taglish, maaari, Tagalog, English, simple at totoo. Hanggang sa muli, si Tito Rawi, ito po ang Tito Rawi 360 degrees. Kwento ko, kwento mo rin. Maraming salamat po. Magandang buhay.